Kapag tinugtog mo ang piyesang yon, iyon na ang kotse. Sigaw ni Marco Bellini habang kinukutya ang palaboy na nakaupo sa bangketa. Ang cobalt blue na Mustang Shelby GT 500 ay may halagang higit sa 500,000 reais. Si Leonardo Fontana, ang palaboy, ay hindi man lang nag-alinlangan. Tinanggap niya ang mapanganib na pustahan. Walang sino man sa kalsadang yon sa New Orleans ang makaka-imagine sa mangyayari. Ang sumunod ay ikinagulat ng lahat. Ang malagkit na init ng New Orleans, Louisiana, ay halos hindi na matiis noong gabing iyon ng Huwebes. Pero nanatiling buhay ang paligid dahil sa sigla ng mga turista at sa amoy ng jambalaya at beignets sa kahabaan ng Bourbon Street. Doon mismo sa kantong St. Louis Street, unti-unting nabubuo ang tagpo ng kahihiyan, bagamat kakaunti ang nakapansin. Si Marco Bellini, nasa edad 20 pa lang, ay nakasuot ng mamahaling relo na halos hindi magkasya sa braso niya sa ilalim ng makinis na linen na kamiseta. Ngiting mapanghamak ang ibinigay niya habang itinuro ang kanyang sasakyan, isang makinang na cobalt blue Mustang Shelby GT 500 na ilegal na nakaparada hindi kalayuan, tila sumisigaw ng kayamanan at bilis. Nakatayo siya kasama ang tatlong kaibigan, lahat may parehong anyo ng kayabangan, yung tipong hindi kailanman nag-aalala sa gastos. Pero ang atensyon ni Marco ay nakatuon sa isang lalaking nakaupo sa harap ng lumang jazz club. Si Leonardo Fontana, ang tinutukoy, ay tila walang pakialam sa gulo sa paligid. Ang pilak niyang buhok at magaspang na balbas ay humalo na sa mga guhit ng mukha niyang halatang pinatanda ng hirap. Nakayuko siya sa isang luma at pagod na gitara, may karton sa paanan at ang tingin niya ay parabang nakatingin sa kahapon habang dahan-dahang pinapatunog ang mga kwerdas na tila mga bulong kaysa tugtog. Tinatawag siya ng mga taga roon na anino dahil parang nabubuhay lang siya sa gilid ng liwanag. Tingnan mo yon, bulong ni Marco kay Giacomo kasabay ang isang mapanuksong tawa. Marunong daw ang anino, pero duda akong alam niya kung para saan talaga ang mga kamay niya maliban sa paghingi ng barya. Ngumiti si Giacomo habang inaayos ang mamahalin niyang salamin. Huwag mo na siyang pansinin, Rafa. Hindi siya karapat-dapat sa atensyon mo. Ay hindi, sagot ni Marco. Tamang-tama siya para sa aliw ko. Tumayo siyang tuwid at matapang na lumapit kay Leonardo na halos hindi tumingin pataas. Hoy, ikaw! Tumigil si Leonardo sa pagtugtog pero hindi siya tumingin diretso kay Marco. Nakatitig lang sa mga bitak ng semento. Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita, utos ni Marco habang marahang tinapik ang karton. Ikaw daw ay musikero sa kalye, di ba? Magaling daw, sabi nila. Sa wakas ay tumingin si Leonardo. Mapusyaw ang bughaw ng kanyang mga mata, tila malinaw pero pagod. Tumutugtog ako para mabuhay, iho, hindi para husgahan. Lalo lang naging arogante si Marco sa mahinahong sagot ni Leonardo. Husga? Hindi naman. Gusto ko lang bigyan ka ng pagkakataong baguhin ang buhay mo. Tingnan mo ang kotse ko, sabi ni Marco sabay turo sa Shelby. 55,000 dolyar ng purong lakas mula Amerika. Iyon na, kung totoo ngang magaling kang musikero, gaya ng sabi nila. Unti-unting dumami ang tao sa paligid, naakit ng yabang ni Marco at sa sinabing halaga ng sasakyan. Ano naman ang kailangan kong gawin para sa regalong yan? Tanong ni Leonardo, garalgal pero matatag ang tinig. Ngumiti si Marco, ngiting parang mandaragit. Simple lang, tumugtog ka. Hindi basta-bastang blues ha. Ang gusto ko ay ang Study in E minor, Opus 35, number 17 ni Fernando Sor. Pamilyar ka ba? Hindi sumagot si Leonardo, pero halata sa reaksyon niya. Napakagat siya ng labi at tumingin sa gitara na parabang tinamaan siya sa lumang sugat. May bulungan sa mga tao. Ang piyesa ni Sor ay hindi basta tugtugin. Ito ay parang binyag sa apoy para sa mga gitarista. Kailangan nito ng bilis, katumpakan at kalayaan ng mga daliri na kahit mga bihasa ay nahihirapan.
lalong-lalo na ang isang musikero sa kalye na may lumang gitara. Hindi ito Stairway to Heaven o rock na kanta, pang-aasar pa ni Marco. Ito ay isang piyesang pangkonserto, isang pag-aaral na nangangailangan ng 10 taong pag-iensayo. Kapag natugtog mo ito, ibibigay ko ang kotse. Kumpiyansang-kumpiyansa si Marco na babagsak si Leonardo. Tiningnan ni Leonardo ang cobalt blue na kotse, tapos si Marco, at sa huli ang gitara niyang gas-gas. Saglit na katahimikan ang sumunod, maliban sa yabag ng mga dumadaan at sa makapal na init ng hangin. "Delikadong pustahan, iho," sabi ni Leonardo. "Ano ang kapalit kung mabigo ako?" "Mawawala ang dangal mo kung meron ka pa niyan. Pero mas mahalaga, mawawala ang atensyon ko," sabay tawa ni Marco. Huminga ng malalim si Leonardo Fontana, mabagal pero kontrolado. Inayos niyang maigi ang pagkakapatong ng gitara sa kanyang mga hita. "Tinatanggap ko ang pustahan," wika niya. Biglang naging malinaw at malakas ang boses. "Pero para patas, sabihin mo sa akin, bakit yan ang pinili mong piyesa?" "Bakit ang pag-aaral ni Sor?" tanong ni Marco bahagyang nag-alinlangan. Dahil mahirap ito. Isa lang yan sa mga piyesang alam kong imposibleng matugtog mo. Isa itong tunay na pagsubok." Tahimik na tumango si Leonardo at sa mga mata niyang malalim at malungkot ay lumitaw ang isang pag-unawang puno ng bigat. Hindi lang ito isang pagsusulit sa musika, isa itong tunggalian ng alaala at sakit. Hindi sikat ang komposisyon ni Sor. Isa itong piyesa na may matinding teknik at itinuturing na misteryo sa mga klasikal na gitarista. Ngunit ang hindi alam ni Marco at ang malapit ng matuklasan ng mga nanonood ay higit pa sa pagiging komplikado ang kahulugan ng piyesang iyon para kay Leonardo. Mayroon itong malalim na koneksyon sa emosyon, isang multong matagal na niyang sinusubukang ibaon. Bakit nga ba si Leonardo, isang palaboy, ay papayag na harapin muli ang ganoong sakit para lang sa isang kotse? Ang hindi inaasahang pagsang-ayon niya ay nagdulot ng kakaibang katahimikan sa maliit na grupo ng mga tao. Si Marco, na nooy aliw na aliw, ay nakaramdam ng munting kaba. Inaasahan niya ang pag-aalinlangan o dahilan, hindi ang ganitong tahimik at buong pusong pagtanggap. Ang GT500 Mustang, simbolo ng kanyang kapangyarihan at estado, ay biglang hindi na mukhang sigurado. "Ayos, mabilis na sabi ni Marco, pilit kinukuha muli ang kontrol. "Walang dahilan ha, simulan mo na at walang mga kalye-kalyeng palabas, dapat eksakto at nasa tamang oras ang bawat tunog." Sumandal siya sa pader ng isang tindahan ng souvenir, nakapulupot ang mga braso, tila punong-puno ng kumpiyansa. Pero ang totoo, pinili ni Marco ang piyesa ni Sor hindi lang dahil sa kahirapan nito, kundi dahil sa isang mas personal at mapait na dahilan. Sa nakaraang 2 taon, siya mismo ay paulit-ulit na nabigo sa parehong piyesa at ang pagkabigong iyon ay patuloy na kumukurot sa kanyang ego. Gusto niyang makita ang palaboy na ito, ang sagisag ng pagkatalo na bumagsak at mabigo sa parehong lugar kung saan siya, ang tagumpay, ay minsan nang natalo. Isang masakit na paghahanap ng kumpirmasyon. Si Leonardo, nananatiling nakaupo sa bangketa, ay unti-unting inayos ang pagkakaupo. Ang kanyang mga daliri, matitibay at may bakas ng hirap sa lansangan pero malinis sa dulo, ay dumapo sa ibabaw ng mga kuwerdas. Ang gitara na dati tila pabigat sa kanyang kandungan, ngayon ay hawak niya na parang isang banal na bagay. Tumingin siya kay Marco at sa maputlang asul ng kanyang mga mata ay may higit pa sa pagod. Naroon ang sakit, malalim, tahimik at mas malalim pa sa kahit anong pagsubok. "Bago ako tumugtog," sabi ni Leonardo, ang mababang tinig niya'y sapat para mapalapit si Marco upang marinig ito. "Tinanong mo kung ano ang mawawala sa akin kung mabigo ako. Ang sagot ko, wala. Nawalan na ako ng lahat ng may halaga sa buhay ko."
Tumigil siya at ang tingin ay gumalaw sa paligid ng maliit na madla. Pero para maintindihan mo kung ano talaga ang nakataya at para magkaroon ng saysay ang pustahan natin. Hinugot ni Leonardo mula sa kanyang gusot na jacket ang isang maliit na bagay, isang piraso ng puntas, luma na sa panahon, maayos na nakatiklop at hinawakan niya ito na para bang napakahalaga. Tama ang pinili mong piyesa, Marco, dugtong ni Leonardo. Hindi pinansin ang gulat ng binata nang marinig ang kanyang pangalan. Yang pag-aaral ni Sor, hindi lang basta kasanayan yan. Isa yang awitin, iyan ang paboritong kanta ni Valentina, ang asawa ko. Biglang bumigat ang paligid, tumigil ang mga bulungan. Ang revelasyon na may nakaraan si Leonardo, isang pag-ibig, isang trahedya, ay biglang nagpalalim sa pustahan. Ang pangungutya ni Marco ay biglang naging kahiyahiya. Gustong-gusto ni Valentina kung paanong binubuo ng piyesang yon ang katahimikan, tapos unti-unting pinupuno ito. Patuloy ni Leonardo, nanginginig ang boses pero hindi sumusuko. Sabi niya, ang kaluluwa raw ng isang musikero ay nasa mga tunog na pinipili niyang huwag tugtugin. Iyon ang huling piyesang tinugtog ko para sa kanya. 17 taon na ang lumipas mula noon. Si Marco, na inakalang ang kaharap niya ay isang palaboy na inudyok lang ng kasakiman, ay ngayoy kaharap ang isang lalaking hinahabol ng alaala. Natulala siya. Bumuka ang bibig niya, marahil para muli siyang manukso pero walang salitang lumabas. Hindi ko tinanggap ang pustahan para sa kotse mo, sabi ni Leonardo, kundi para sa pagkakataong tugtugin ang kanta niya sa huling pagkakataon. Muli niyang tiniklop ang puntas at ibinalik ito malapit sa dibdib niya, sabay pikit ng mata ng saglit. Ang katahimikan ay napuno lamang ng tunog ng mga dumaraan sa Bourbon Street. Hindi na ito isang paligsahan sa lansangan, isa na itong pagbubukas ng sugat. Si Leonardo Fontana, ang tinatawag na anino, ay pinuno ng damdamin, ang isang pagsubok na kailanman ay hindi kayang tumbasan ng pustahan ni Marco. Hindi na ito tungkol sa kayabangan o gantimpala, ito na ay tungkol sa kaligtasan. Ano kaya ang lalabas mula sa lumang gitara na binigatang ng 17 taong katahimikan at pighati? Huminga ng malalim si Leonardo at kahit makapal at mainit ang hangin sa New Orleans, parang hindi pa rin iyon sapat. Inayos niya ang gitara, inilagay ang leeg nito sa kanyang hita gamit ang galaw ng isang taong sanay sa klasikong pagupo ng mga profesional. Ang gitara mismo ay mukhang basag-basag, luma, tuyot at ang kalawangin nitong mga kuwerdas ay tila handa ng mapigtas anumang sandali. Ngunit kung paano niya ito hinawakan, tila ba isa siyang alagad ng sining na may hawak na kayamanang hindi mabibili. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata, nakatuon sa isang lugar na lampas kay Marco Bellini. Hindi niya inadjust ang gitara, walang seremonyang pagtono na karaniwang ginagawa ng mga bihasang musikero bago tumugtog ng isang mahirap na piyesa. Iyon ang unang napansin ng batang magkasintahang street performers na tumigil para manood. Nagbulungan sila litong-lito sa tila kapabayaan ni Leonardo. Hindi niya inadjust, pangit ang tunog niyan, sabi ng babae, umiiling. Pero nang tinugtog ni Leonardo ang unang nota, ang tunog ay tila dagok sa lahat ng inaasahan. Hindi lakas ang ikinagulat ng mga tao, kundi ang karakter. Punong-puno ng laman ng tunog, may init at lalim na tila hinahamon ang kalunos-lunos na anyo ng gitara. Ang unang tunog, isang malalim na ay tumunog na parang kampana sa malayo, malinis na bumaon sa ingay ng lansangan. Si Marco, handang tumawa sa unang sablay na nota, ay naramdaman ang ngiti niyang unti-unting nawawala. Kumilos siya ng hindi mapakali. Sinimulan ni Leonardo ang Study in A minor, Opus 35, numero 17 ni Fernando Sor.
Isa itong piyesang puno ng mabilis na arpegyos at salit-salit na mga kwerdas kung saan kailangang panatilihin ng hinlalaki ng kanang kamay ang tuloy-tuloy na bass habang ang iba pang daliri ay bumubuo ng himig. Ang tunay na hamon ay ang pagpapanatiling matatag ng bass kahit bumibilis ang galaw. Hindi mabilis ang pagtugtog ni Leonardo. Nagsimula siya sa isang mabagal, sinadyang ritmo, halos parang seremonya. Pero ang tumpak ng bawat nota ay kamangha-mangha. Walang tunog na sablay, walang maling pagkakapwesto. Bawat tunog ay tila isang perpektong hiyas. Tumigil sa pagbubulungan ang batang magkasintahan at lumaganap ang isang tahimik na paggalang. Ang galing! Bulong ng binata, nanlalaki ang mata. Yung echo, grabe. Paano niya nagagawa iyon gamit ang gitara niyang yun? Habang lumalapit si Leonardo sa unang rumaragasang bahagi ng arpegyos, ginamit niya ang isang teknik sa kanang kamay na tinatawag na apoyando o rest stroke. Isang istilong bihirang makita sa labas ng mga concert hall. Malakas ang tunog pero may kakaibang lambing. Sa sandaling yon ng matinding konsentrasyon, may kakaibang bagay na napansin sa gitara ni Leonardo. Nang bahagyang gumalaw ito sa kanyang hita, may isang manunood na nakakita ng bahagyang marka sa likod ng soundbox. Hindi ito bagong lamat, kundi lumang sira na inayos gamit ang makitid na piraso ng mas maitim na kahoy. Hindi magaspang ang pagkakaayos, maingat, halos hindi mo mapansin, parang isang sugat na pinarangalan. Hindi gawa ng baguhan ang pagkukumpuning yon. Ang pulidong pagkakadugtong ay parang tahimik na pirma ng isang maestro. Ang gitara ni Leonardo ay hindi basta lumang gamit sa kalye. Isa itong pino at mamahaling gitara na klasikal, malamang may mataas na halaga at dumaan sa isang trahedya pero maingat na naibalik. Nagbigay ito ng bagong pananaw sa katauhan ni Leonardo. Hindi lang pala siya simpleng palaboy. Paano magkakaroon ng ganitong gitara ang isang tao kung wala siyang nakaraan? Nagpatuloy ang musika. Hindi natitinag ang ritmo ni Leonardo. Ramdam ni Marco ang paninikip ng tiyan. Pilit siyang naghanap ng sablay sa tunog, pero wala. Malaki ang pagkakamali niya sa pagtawag sa kanya na anino. Ang komposisyon ni Sor ay nangangailangan ng sabay-sabay na pagtugtog ng tatlong boses, bass, harmony at himig. At tinugtog ito ni Leonardo na tila likas sa paghinga. Lumapit na siya sa pinakamabilis na bahagi. Kumilos ang kanyang mga daliri na parang ibong lumilipad, mabilis at magaan. Pero ang sumunod niyang ginawa ang ikinagulat ng lahat. Ang mabilis na bahagi ng E minor study ay parang agos ng mga tunog. Isang segmentong halos mawalan ng hangganan kung saan nagsasanib ang arpegyos sa walang patid na daloy. Dito kadalasang bumibigay ang mga musikero, nawawala ang linaw, o natatabunan ng bilis ang bass. Pero si Leonardo tila walang hirap na inakyat ang matarik na daloy ng komplikasyon. Relax ang kanyang mga balikat, ang tanging gumagalaw ay ang kanyang mga daliri. Ang ikinabigla ng mga manonood at maging ni Marco na ngayoy tuliro na ay ang kaliwang kamay ni Leonardo. Karaniwan sa klasikong tugtugan, ang kaliwang kamay ay dapat kumilos na parang mananayaw. Nakakurba ang mga daliri na patayong pumipindot sa fret at hindi masyadong dumidikit sa leeg ng gitara. Ngunit si Leonardo ay gumagamit ng halos nalimutan ng teknik na paborito noon ng mga gitaristang Kastila noong ika-19 na siglo pero tinanggihan na ng karamihan sa modernong paaralan. Ang sinadyang paggamit ng hinlalaki ng kaliwang kamay, habang ang karamihan ay ginagamit lang ang hinlalaki bilang suporta sa likod ng leeg. Si Leonardo ay minsang ipinapatong ito sa itaas upang pindutin ang ika-6 na kwerdas. At dahil dito, malaya ang iba niyang daliri para sa mahahabang lundag at komplikadong chords sa taas. Ginagamit niya ang hinlalaki niya doon sa taas. Bulong ng batang musikero, halos hindi makapaniwala. Yan ay istilong Spanish suite, hindi bagay sa Sor. Grabe.
Sa pagkakataong iyon, ang teknik ay naging shortcut. Pinayagan si Leonardo na mapanatili ang dumadaloy na bass habang gumagawa ng napakalinis at komplikadong polyphony gamit ang ibang mga daliri. Hindi lang niya tinugtog ang mga nota ni Sor. Binigyan niya ang mga ito ng tinig, ginawang parang usapan sa pagitan ng mga layer ng melodiya. Ang piyesa na orihinal na ginawa bilang mekanikal na ehersisyo ay naging isang malalim na pag-uusap. Si Marco, na nag-aral ng klasikong gitara sa mamahaling konserbatoryo, ay kilala lang ang teknik na iyon bilang bahagi ng kasaysayan. Pero ngayong nasasaksihan niya ito, ginamit ng isang palaboy at gamit ang ganoong husay at ganda, para bang dinudurog nito ang kanyang pagkalalaki sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Leonardo Fontana ang kaibhan ng isang karaniwang tumutugtog at isang tunay na maestro. Hindi na niya basta sinusundan ang nota ng eksakto. Ang mga arpeggios na dapat inuulit sa mahigpit na ayos ay nagsimulang magbago, may banayad na pagliko. Nagdagdag si Leonardo ng mabilisang palamuti, maliliit na trill at mga harmonikong pagbabago, mga impromptong hinabi sa loob ng balangkas ni Sor. Itinataas niya ang pag-aaral tungo sa isang baroque style na malayang interpretasyon. Pagkatapos, imbes na bumalik sa pangunahing tema, isinama niya ang isang mapanlinlang na cadence. Isang sandaling tila magtatapos na ang musika pero biglang lumihis sa panibagong landas. Ang manipis na pagbabagong iyon ay malinaw na patunay. Hindi niya lang basta kinabisa ang pyesa. Kinokontrol niya ito, hinahawakan bilang isang canvas ng sariling interpretasyon. Hindi kailangan ni Leonardo ng gitara ng maestro para maging maestro. Ang kakayahan niya ay nasa kamalayan niya at sa kanyang mga kamay. Minamanipula niya ang komposisyon, bulong ni Giacomo kay Marco na ngayon namumutla. Alam niya eksaktong anong ginagawa niya. Hindi maalis ni Marco ang tingin sa kaliwang kamay ni Leonardo. Napansin niya ang peklat ng lumang sugat na dumaan sa base ng hintuturo. Ang kamay na iyon, likha para sa katumpakan, ay may sariling kwento. Hindi lang tumutugtog na parang maestro si Leonardo, tumutugtog siya ng higit pa sa kahit sinong nakita nila. Napakalakas ng dating ng kanyang pagtugtog, pero ano ang nasa likod nito? Bakit ang isang taong may ganitong galing ay piniling iwan ang entablado at manirahan sa lansangan, tangan lang ang bigat ng alaala? Ang pag-aaral ni Sor ay naging higit pa sa patunay ng kasanayan. Isa na itong pagbubunyag, isang pagpapalaya. Hindi para sa yabang ang husay ni Leonardo, kundi para ilabas ang sakit na kinimkim niya sa loob ng 17 taon habang tumataas ang musika tungo sa maningning, malakristal na mga tono. Pansamantalang lumipad ang isipan ni Leonardo sa nakaraan. Isang pagsiklab ng alaala ang sumiklab. Makikita lang sa paraan ng bahagyang pagkakaikot ng kanyang mga daliri. Naalala niya ang isang concert hall, ang amoy ng mahal na kahoy, at ang tanaw ni Valentina sa unang hanay. Suot ang puntas na ngayoy nakatago sa kanyang jacket. Hindi siya si Anino, siya si Leonardo Fontana, dating isa sa mga pinakamakahusay na gitarista ng kanyang henerasyon, kilala sa mga performance circuits ng New York at Chicago. Isang imahen ang lumutang sa kanyang alaala. Ang guro niyang si Maestro Alessandro Sereni na palaging nagpapaalala sa kanya, Leonardo, ang kasanayan ay sandata, pero ang kaluluwa ang panangga. Huwag mong kailanman hayaang mawala ang panangga. Ang alaalay naging di nakikitang sinulid na nagdurugtong ng kanyang kahapon sa kasalukuyan. Ang likas na kilos ng kanyang pagtugtog ngayon sa lansangan gamit ang sirang gitara ay siya ring elegansyang minsang nagpabilib sa mga entabladong marangya. Hindi siya gumagawa ng mga pagbabago sa musika dahil kaya niya lang. Ginagawa niya ito dahil ang piyesa ay bahagi na ng kanyang pagkatao ng kung sino siya noon.
Samantala, ang mga manonood ay tila na hypnotize. Ang mga batang street performer ay nagsimulang pumalakpak ng banayad, tanda ng kanilang paghanga. Pero ang reaksyon ni Marco Bellini ay takot at matinding galit. Habang pinagmamasdan niya ang bawat pagbabago ni Leonardo, napansin niya ang bahagyang pag-ikot ng pulso nito, isang pinong galaw na nagpapalalim sa tunog at tila nanlamig ang kanyang dugo. Pinagdiinan niya ang kanyang mga kamao, naiinis habang nagugusot ang suot niyang linen. Nagsinungaling siya tungkol sa dahilan ng kanyang pustahan. Sinabi niyang pinili niya ang pag-aaral ni Sor dahil ito'y mahirap. Ang totoo ay mas madilim. Alam niya ang tungkol sa kwento ni Valentina. Hindi pangungutya ang dahilan, kundi inggit. Ilang taon siyang nagpakalunod sa Music Academy, pilit pinapatunayang sapat siya. Ang study in E minor ni Sor ang hadlang na hindi niya kailanman nalampasan. Ang iisang piyesang sinabi ng kanyang pribadong guro na alagad din ni Maestro Serini na hindi niya kailanman mapagtatagumpayan. Nang marinig ni Marco ang urban legend tungkol sa isang dating henyo ng gitara na nabaliw sa pagdadalamhati at nauwi sa pagiging palaboy sa New Orleans, nakita niya ang pagkakataon. Kung mapapahiya niya si Leonardo Fontana sa harap ng madla, mapapatunayan na mas mababa na ang dating maestro at maibsan ang sariling kahihiyan ni Marco. Hindi patas to, siya minamanipula lang, bulong ni Marco sa sarili. Minamanipula, sagot ni Giacomo, talagang mangha. Tinutugtog niya si Sor sa paraang gustong marinig ni Sor. Ang kotse, ang Shelby GT500 na ipinagmamalaki ni Marco at ginawang simbolo ng kanyang halaga ay biglang hindi na mahalaga. Ginagawa ni Leonardo ang pinakanatatakutan ni Marco. Ipinapakita ang napakalawak na pagitan ng tunay na talento at tagumpay sa papel. Bumagal ang musika, bumalik sa malambot at malungkot na tono ng simula. Ang pustahan ay hindi na tungkol sa yabang o katayuan. Isa na itong tunggalian para sa mismong kaluluwa ng musika. Ginamit ni Leonardo ang sasakyan ni Marco bilang mitsa ng sarili niyang paglaya. At ang piyesang sanay ipangpapahiya sa kanya ay siyang ginamit niya para muling ipakita kung sino talaga siya. Ang revelasyong ito ang pinakamasakit sa lahat para kay Marco, na ang komposisyong iyon na ilang taon niyang pinagsikapang matugtog pero lagi siyang nabigo, ay pinatugtog ni Leonardo ng perpekto. Papunta na sa wakas ang musika pero malayo pa sa pagtatapos ang tunggalian. Ano ang magiging kapalit ng inggit ni Marco? Ang awitin ni Sor ay lumambot mula sa teknikal na galit tungo sa isang banayad, masakit na kadensiya. Ito na ang huling bahagi, hindi ito nangangailangan ng bilis, kundi ng lalim ng damdamin at walang kapintasang kontrol. Si Leonardo Fontana, ang tinaguriang anino, ay tumugtog gamit ang matinding tenuto. Pinahaba ang bawat nota hanggang ang mismong hangin ay tila tumitibok, na para bang ang gitaray nagsasalita sa pagitan ng mga bitak ng kasaysayan. Hindi makagalaw si Marco Bellini. Nakapulupot ng mahigpit ang mga braso niya, namutla ang kanyang mga buko. Bumabagsak ang butil ng pawis sa kanyang sentido, hindi dahil sa init ng New Orleans, kundi sa bigat ng kahihiyang nalalapit. Hindi na niya matiis ang kasakdalan. Ang selos ay naging kawalang pag-asa. Kailangan niya ng pagkakamali kahit isa lang upang patunayan na tao rin si Leonardo, upang mabura ang bisa ng pustahan. Sa isang desperadong bigla ang hakbang, habang tumutugtog si Leonardo ng banayad na pianissimo, sinadya ni Marco na gambalain ang konsentrasyon niya. Umubo siya ng malakas, isang matalas, nakakagambalang tunog na sumira sa mahika ng sandali. Agad ang tugon ng mga tao, sabay-sabay ang mga shhh at mapanuring tingin na ibinato kay Marco. Ngunit si Leonardo, hindi man lang kumurap. Nanatiling hindi natitinag ang kanyang anyo.
Isang mukhang kinulayan ng matinding konsentrasyon at sakit. Ang pustahan, ang sasakyan, ang pangungutya, unti-unting nawawala. Si Marco ang sagisag ng kayabangan at paghusga, si Leonardo ng sining at tibay. Pumasok si Leonardo sa huling varyasyon ng komposisyon na nagtatapos sa inuulit na arpeggio pattern. Tinugtog niya ito ng may panibagong sigasig, isang crescendo na pumuno sa kalsada ng musika. Nabighani ang mga tao, ang ilan ay may luha sa mga mata, nadala sa bigat ng damdaming nakapaloob sa kanyang tugtog. Pagkatapos, bigla ang hindi inaasahan. Sa rurok ng piyesa, eksaktong sa sandaling dapat niyang pindutin ang isang malinaw na B-flat sa ikalimang kwerdas, nagkamali si Leonardo. Tumunog ang nota ng magaspang, may kalabog na bakal na dumampi sa fret, kaya't napaatras ang lahat. Kumalat ang mahinang bulungan ng pagkadismaya sa mga manunood. At doon, nakaramdam si Marco ng mapait na ginhawa. Ayun, kita nyo, sablay siya. Sigaw ni Marco, nanginginig ang boses. Para sa kanya, ang kamaliang iyon ang kanyang kaligtasan, ang kanyang tiketo ng pagtakas. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, huminto si Leonardo sa pagtugtog sandali. Itinaas niya ang ulo at ang mapusyaw niyang mga mata ay tumama diretso kay Marco. At sa gulat ng lahat, ngumiti siya. Hindi ngiting mapanukso, kundi isang banayad, malungkot at sinadyang ngiti. Sinadya ni Leonardo ang kamaliang iyon. Pagkatapos ay muli niyang tinugtog ang parehong bahagi at sa pagkakataong ito, ang B-flat ay tumunog ng perpekto, sinundan ng isang huling arpeggio na unti-unting naglaho sa isang nakabibighaning katahimikan. Ang pag-ulit malinis at kalmado ay tagumpay. Sa pagpili kung kailan siya babagsak at kailan siya babangon, ipinakita ni Leonardo ang ganap na kontrol, hindi lang sa musika, kundi pati sa sarili niyang katahimikan. Ang sablay ay patibong, ang pagkukumpuni, ang huling kahihiyan. Natalo si Marco, hindi lang ang sasakyan, kundi ang dangal niya. Nahuli siya sa sarili niyang kayabangan, bulag sa kagustuhang bumagsak si Leonardo. Hindi niya nakita na kaya pala ng taong ito na kontrolin pati ang sariling pagkukulang. Natapos ang musika, 3 segundo ang lumipas at sumabog ang palakpakan. Nakabibingi ang kasiyahan, nagsigawan ng mga tao, nagdiwang at naghagis ng lukot na pera sa karton ni Leonardo. Habang nanatili si Leonardo sa kanyang mapait na ngiti, hindi pa rin alam ng mga tao ang buong katotohanan. Sino ba talaga ang gurong nagturo kay Leonardo at lihim ding nagturo kay Marco? Nag-echo ang palakpakan sa mga lumang pader ng New Orleans. Ang mga dating usisero, ngayoy abot langit ang tuwa. Hindi lang nila pinapalakpakan ang musika, sinasalubong nila ang tagumpay ng kababaang loob laban sa kayabangan. Mga bulaklak at perang papel, ang ilan ay may mataas na halaga, ay lumipad papunta sa karton ni Leonardo. Si Leonardo Fontana, nakahiwalay sa ingay, ay marahang ibinaba ang gitara ng maestro. Nanatiling nakatitig ang mga mata niya kay Marco Bellini na tila lumiit sa ilalim ng bigat ng mga matang nakatingin, galit at hiya ang naglalaban sa kanyang mukha. Hindi ka panipaniwala, hindi ka lang isang pulubi. San mo natutunan yon? Yung thumb technique na yon, yung galaw ng pulso. Tanong ni Marco, paus ang boses. Bahagyang tumango si Leonardo, dala pa rin ang mahinahong malungkot na ngiti. Hindi na sa mga daliri ang teknik, iho, sagot ni Leonardo. Mabigat ang tinig at puno ng mapait na karunungan, nasa kaluluwa. At ang kaluluwa mo, binili. Ang sa akin, basag. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang matandang babae mula sa madla at hinawakan ang braso ni Leonardo. Ikaw si Leonardo Fontana, di ba? Mag-aaral ni Sereni. Napanood kita tumugtog sa Chicago, 17 taon na ang nakalipas.
Parang kulog ang biglang revelasyon. Napatigil si Marco, Maestro Alessandro Sereni, isang alamat sa mundo ng klasikong gitara, ang pinakakilalang, pinakakinatatakutang guro sa buong Amerika, bantog sa dalisay niyang tunog at kakaibang teknik. Lumaki si Marco Bellini na dinidinig ang pangalan ni Sereni. Ilang taon siyang nagsikap para makuha ang atensyon ng mga naging estudyante ni Sereni. Umaasang irekomenda siya sa mas matataas na paaralan ng musika. Leonardo Fontana, saan mo natutunan ang thumb technique na yon? Muling tanong ni Marco, ang boses ay halos bulong na nanginginig, galit na may kahalong takot. Si Sereni lang ang nagtuturo niyan sa ganong paraan. Tumayo si Leonardo at lumapit, kusang umurong ang mga tao, pakiramdam nila'y hindi pa tapos ang tunggalian. Oo, si Sereni ang nagturo sa akin, sagot ni Leonardo. Sinipat niya si Marco mula ulo hanggang paa at ang anyo niya'y naging halos parang ama, malambot, mapagpatawad. Itinuro niya sa akin na tumugtog gamit ang kaluluwa. Pagkatapos ay yumuko siya binabaan ng boses para si Marco lang ang makarinig ng huling, nakakabaliw na katotohanan, ang mismong nagpayanig sa tuhod ni Marco. At tinuruan ka rin niya, Marco. Umatras si Marco maputla na parang marmol. Hindi ko siya kailanman nakita. Ang guro ko si Dr. Monty. Si Dr. Monty ay isa sa mga dating estudyante at pinakamatapat na alagad ni Sereni. Putol ni Leonardo, malinaw at walang pag-aalinlangan. Noong ikaw ay 8 taong gulang, dinala ka ni Monty sa rancho ni Sereni sa Texas. Isang tag-araw kang nandoon, kinamuhian mo ang disiplina at madalas kang umiiyak, pero itinuro sa iyo ni Sereni ang mirror drill para sa kaliwang kamay, isang teknik na tanging ang mga malalapit sa kanya ang nakakaalam. Itinuro ni Leonardo ang pulso ni Marco. Yung bahagyang panginginig mo kapag kinakabahan ka, takot yon na bumagsak sa teknik na itinuro sa iyo ni Sereni nung tag-araw na yon. Binura mo yon sa alaala mo dahil sumisimbolo ito ng hirap at katapatan, mga bagay na pilit tinakpan ng yaman ng pamilya mo at ni Monty. Ang tagong koneksyon ay tuluyan ng nabunyag. Hindi lang sila maestro at mapangutya, sila ay kapwa-estudyante ng iisang guro, pinagbuklod ng iisang musikal na pamana, ngunit pinaghiwalay ng landas na kanilang pinili. Sinubukan ni Marco na durugin si Leonardo upang maalis ang bahagi ng kanyang nakaraan na kinamuhian niya. Ang pustahan ay hindi kailanman tungkol sa sasakyan. Ito ay pagtanggi sa katotohanan. Nanatili siyang nakatigil, kinakaharap ang isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Naglaho ang galit, pinalitan ng isang nakakatakot na kawalan. Nilait niya ang sarili niyang kapatid sa musika. Pero ang pinakamalaking revelasyon kay Marco ay hindi pa tapos. Bakit ang tagapagmana ng isang imperyong musikal ay ganito na lang ka-obsessed sa pagpapahiya sa isang dating kaklase? Ang katahimikan sa paligid nila ay kasing bigat ng init ng gabi. Ang mga manonood na nakarinig ng bahagi ng usapan ay tumingin kay Marco ng may lantad na pagkasuklam. Nabunyag ang aruganting tagapagmana, hindi dahil sa kawalan ng kayamanan, kundi sa kawalan ng dangal. Hindi lang siya nambastos ng isang pulubi. Sinubukan niyang itago ang sarili niyang kasaysayan at sa paggawa nito, ipinahiya ang guro niya. Ang mukha ni Marco ay pumusyaw, tila mapa ng gulat at biglang pagkaunawa. Bumalik sa alaala niya ang tag-araw sa Texas, ang amoy ng pine, ang matitigas na aral ni Maestro Sereni, at pinilit siyang harapin ang katotohanang tinakbuhan niya. Wala kang karapatang ilantad ako ng ganito, bulong ni Marco, nanginginig ang boses. Pero alam mo kung sino ako, Marco, mahinang sagot ni Leonardo. At sa kanyang katahimikan ay lalong lumakas ang unos sa kalooban ng binata. Ako ang refleksyon mo, bumagsak ako sa isang paraan at ikaw sa iba. Pero ang musika hindi nagsisinungaling.
Lumingon ang lahat mula sa musika patungo sa Cobalt Blue Mustang Shelby GT 500, ang pisikal na ebidensya ng pagkatalo ni Marco. Tinalo, inilabas ni Marco ang keychain mula sa bulsa at inihagis ito kay Leonardo. Tumama ang metal sa karton at bumagsak sa tabi ng mga barya at perang papel. "Kunin mo ang kotse," mariing sabi ni Marco. "Ikaw ang nanalo, umalis ka na." Ngunit hindi kinuha ni Leonardo ang mga susi. "Hindi ako interesado sa kotse, Marco. Hindi ko kailangan ng 500 kabayo para makarating sa kawalan. Musika ang daan ko." Ang tunggalian ay naging moral na laban. Tiningnan ni Leonardo ang mga kaibigan ni Marco, sina Giacomo at iba pa, na tahimik na umaatras, nahihiya sa kahihiyan ng kasama nila. "Pinagtawanan mo ako," tuloy ni Leonardo, "hindi dahil mahirap ako, kundi dahil ang pagbagsak ko rito sa labas ay nagpapadali sa tagumpay mo sa loob." Tumango siya, banayad, patungo sa mundo ng pribilehiyo na pinanggalingan ni Marco. Pagkatapos, ibinunyag ni Leonardo ang pangalawang nakakagulat na katotohanan. Ang Mustang, isa lang yang simbolo ng desperasyon mong patunayan ang sarili mo sa pamilya mo. Diba? Galing ka sa business school, hindi sa conservatory. Nandito ka para magpasikat sa mga kaibigan mong taga-kolehiyo dahil ikaw ang tagapagmana ng Bellini Musical Instruments. Napasinghap ang mga tao, Bellini Musical Instruments. Kilalang pangalan sa buong mundo, sikat sa paggawa ng pinakamahuhusay na klasikal at concert guitars. Ang binatang nanlait sa sirasirang gitara ni Leonardo ay, sa katunayan, ang tagapagmana ng isang dinastiyang gumagawa ng mga instrumento. Nakatakda sanang magtagumpay si Marco sa negosyo, pero sa loob-loob niya may naiwang pagkauhaw sa musika. Ang pustahan niya ay isang desperadong pagpapahayag na ipakita na ang sining na pinakinabangan ng pamilya niya, pero hindi niya kailanman napagtagumpayan, ay kayang tumbasan at lagpasan kahit ng isang pulubi. "Sinubukan mo akong pahiyain," wika ni Leonardo, kalmado at tiyak, "para patahimikin ang musikero sa loob mo. Pero nagtagumpay ang musika. At ngayon, ang tagapagmana ng Bellini Musical Instruments nakatayo sa naglalagablab na kalsada ng New Orleans ay nawalan, higit pa sa isang sasakyan, nawala ang maskara ng kanyang kumpiyansa. Hindi na tanong kung kukunin ba ni Leonardo ang kotse, kundi kung ano ang gagawin niya sa pagsuko ni Marco. Si Marco Bellini ay nabitag, ang tagapagmana ng isang kaharian ng gitara, tinalo sa isang pustahan sa lansangan ng isang palaboy na minsang naging paboritong alagad ng guro nila. Inihagis niya ang mga susi sa karton sa isang nakakaawang pagsuko. Tiningnan ni Leonardo Fontana ang anino, ang makinang na mga susi ng Mustang. Ang kotse ay sagisag ng lahat ng iniwan niya noon, kayamanan, estado, pangarap. Gamit ang dulo ng kanyang gitara, bahagya niyang itinulak palayo ang mga susi. "Sabi ko tatanggapin ko ang pustahan," sabi ni Leonardo. Itinaas ang boses para marinig ng namanghang madla, pero hindi ko kailanman sinabing, "Gusto ko ang kotse, Marco." "Kung kailangan ko ng kotse, nagkaroon na sana ako nito 17 taon na ang nakalipas," dugtong niya mahinahon. "Ang Mustang mo ay bakal at plastik lang, mawawala ang halaga niyan, wala iyang kaluluwa." Hindi niya hinahabol ang yaman, hinahanap niya ang mas malalim pa roon. "Anong gusto mo kung gayon?" tanong ni Marco. Hindi na galit, kundi litong-lito. Nangangatog ang tinig niya. "Pinahiya mo ako, kinuha mo ang kotse ko, at ngayon ayaw mo rin pala? Anong gusto mo, anino?" Tumingin si Leonardo sa sirasirang gitara niya, tapos bumalik ang tingin kay Marco. "Gusto kong bayaran mo ako ng tama." Pinulot niya ang gitara ng luthier, pinadaan ang mga daliri sa kalawangin nitong mga kwerdas. Nawala ang una kong gitara, yung si Serene mismo ang gumawa para sa akin. Sa parehong sunog na kumitil kay Valentina at nagtapon sa akin sa lansangan, bulong niya, halos parang kumpisal.
Tong gitara ko ngayon natagpuan ko pagkatapos. Isa itong bihirang piraso, isang Gomez 782, isang klasikong gitara na mas mahalaga pa sa pera mula sa parehong tradisyon ng mga Espanyol na artisanong ginagaya ng kumpanya ng pamilya mo. Ibig sabihin, ang bitak sa gitara ay hindi basta pinsala, isa itong sugat ng alaala na naipit sa kahoy. Ang gusto ko, Marco, patuloy ni Leonardo, nakatitig na sa mas batang lalaki, ay gamitin mo ang lahat ng kayamanan mo, ang lahat ng kapangyarihan ng Bellini musical instruments para ibigay sa akin ang isang bagay, ang unang gitara mo. Napatingin si Marco, hindi makapaniwala. Yung unang gitara ko, alin? Yung luma at sira-sirang Cordoba sa bodega? Hindi ang Cordoba, paliwanag ni Leonardo, may bahagyang ngiti. Ang gitara na ginawa ni Maestro Sereni mismo gamit ang sariling kamay, yung ibinigay niya kay Monty, at si Monty ang nagbigay sa'yo nung ikaw ay 10 taong gulang. Si Sereni ang humubog nun. Napatigil ang paghinga ni Marco. Hindi yon nasa bodega, patuloy ni Leonardo. Nasa music room ng bahay nyo yon, nakadisplay sa likod ng salamin na parang tropeo, pero ni minsan ay hindi mo tinugtog. Kumpleto na ang kahihiyan. Hindi pera ni Marco ang habol ni Leonardo. Ang totoo niyang habol ay ang katotohanang tinago ni Marco. Ang tunay na kayamanan, ang gitara na gawa ng mismong kamay ng kanilang guro, na isinantabi ni Marco kapalit ng reputasyon. Ang halaga ng gitara na iyon ay higit pa sa halaga ng Mustang. Kung ibibigay mo sa akin ang gitara ni Sereni, ipapaayos ang Gomez na ito gamit ang pinakamagandang kahoy mula sa kumpanya nyo at tutugtugin mo ng walang sablay ang piyesa ni Sor. Dito mismo, sa harapan ko, ibibigay ko sa iyo ang mga susi, anunsyo ni Leonardo. Ang kotse ay hindi nagantimpala, ito na ang sukatan ng pagtubos ni Marco. Hindi gustong pag-aari ni Leonardo ang Mustang. Gusto niyang iligtas ang mayabang na estudyante. Pero ano ang pipiliin ni Marco ngayong pinipilit siyang harapin ang pinakamasakit niyang kabiguan para mabawi ang pinahahalagahan niyang bagay? Tahimik si Marco Bellini ng mahabang sandali, nakatitig sa sira-sirang gitara ng luthier. Ang pagtanggi ni Leonardo sa kotse ay durug na durug ang kanyang pride. Ang Mustang na dati simbolo ng kalayaan at tagumpay para sa kanya, ngayon ay konektado na sa kanyang pinakamalalim na kahihiyan. Yumuko siya, pinulot ang mga susi at ibinalik sa bulsa. Ang gitara nasa bahay. Itinuring yon ng tatay ko na pinakamahalagang kayamanan ng pamilya, sabi niya. Walang laman ng tinig, tuyot na tuyot. Tahimik na tumango si Leonardo. Musika ang laging katotohanan, Marco. Iyan lang ang hindi kailanman nagsisinungaling. Wala nang ibang sinabi pa si Marco. Bigla siyang tumalikod at mabilis na lumakad palayo, naglaho sa gitna ng mga tao, kasunod ang tahimik na si Giacomo. Nagawa ni Anino ang hindi inaakala ng sinuman. Hinarap niya ang kayamanan at panlilinlang at nagtagumpay nang hindi tumanggap kahit isang sentimo. Naiwan ang mga tao, hinihintay ang susunod na kilos ni Leonardo. Ang lalaking tumugtog na parang isang birtuoso ay pinulot ang karton, ibinuhos ang mga lukot na perang papel at barya sa bulsa ng kanyang lumang jacket at isinara ito. Kinuha niya ang kanyang gitara at niyakap ito sa braso. Tapos na ang pagtatanghal, mga kaibigan, sabi ni Leonardo, muling matatag ang boses. Tapos na ang musika. Tandaan ninyo, ang kadakilaan ay hindi kailanman nagtago. Tumindig siya, handa nang muling maglaho sa dilim ng lungsod. Lumapit ang isang batang lalaki, mga 12 anyos, may kaba sa hakbang. Ikaw ba talaga ay isang tunay na maestro? Tanong niya. Ngumiti si Leonardo, isang anggiting puno ng pangunawa at kapayapaan. Ako'y isang taong hindi nakalimot kung sino siya noon. At ikaw, sino ka magiging balang araw? Tumalikod si Leonardo para umalis, pero bago siya tuluyang maglaho, huminto siya sa tapat ng tindahan ng souvenir.
Inilabas niya mula sa kasong kakasarado lang ang isang maliit na bagay sa katumingin sa paligid sa paghahanap ng patag na bato. Maingat niyang inilapag doon ang bagay, inanggulo ito upang tamaan ng sinag ng araw. Isa itong kinintab na silver guitar pick, kupas na sa tagal ng paggamit, at may inukit na 3 letra, E.M. Enrique Sereni. Ito ang parehong pick na ginagamit ni Sereni sa kanyang huling pagwawasto sa mga ginagawang gitara, ang alaala na iniregalo niya sa isa sa kanyang pinakamamahal na alagad. Ang silver pick na may inisyal ni Sereni, iyan ang iniwang tanda ni Leonardo para kay Marco. Kapag bumalik si Marco, dala ang gitara mula kay Maestro Sereni, mapipilitan siyang harapin ang katotohanan na si Leonardo ay hindi lang isang nakalimutang kaklase, kundi ang buhay na sagisag ng musikero na lagi niyang hinangad, ngunit hindi kailanman naging. Minsan pang tumingin si Leonardo sa lugar kung saan nagsimula ang pustahan. Hindi niya inaasahang babalik si Marco. Itinanim na niya ang binhi ng kababaang loob at iniwan sa tagapagmana ang tungkulin na gawin ang tama. Alam niyang ang tunay na musika ay hindi nasa kotse o sa yaman, kundi nasa pagtubos mismo. Si Leonardo Fontana, ang anino, ay tumalikod at marahang naglakad patungo sa dilim ng St. Louis Street, iniwan ang pustahan at ang aral nito. Kung tutuparin ba ni Marco ang kanyang pangako na tugtugin ng walang sablay ang piyesa ni Sor at ibalik ang gitara ng kanyang guro, iyon ay ipinauubaya na sa kapalaran. Ibahagi ang iniisip mo sa ibaba. Ikomento kung saang bayan ka nanonood mula para malaman namin hanggang saan umabot ang aral ni Leonardo Fontana. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang iba pang kwento ng pagbabago at pagtubos. I-activate ang notification bell para sa susunod na video. Hanggang sa muli at tandaan, ang musika ay hindi kailanman nagsisinungaling.